the administration. Kasi they support the ICC, no, yung mga ginagawa nito, mga traidor ng bayan. Yan ang mga modernong traidor ng bayan. Right? Hindi naman pinabayaan si Senator Bato ng kanyang mga mista, no? Mga PMAers. So mga PMAers, pumanig po kayo sa katotohanan. Huwag sa kasinungalingan. Tapos, subscribe to my channel guys na, and then make suggestions or comment. Alright. Ay, ito nga pala. Oh, ito kahapon nakita ko itong si Tuta Sen. Tuta Sen binabato, minumura pa. Teka, tingnan natin dito. Binabato. Binabato siya ng mga tao nung iba yung after nung voting, tapos na lumabas yung mga senador, yung siyam na yun lumabas, pinagbabato sila ng taong bayan. Binasa yung tubig ni Tuta Sen, tapos binato ng mineral water, ng bottled mineral water, binato yung sasakyan niya. Kasi traidor ng bayan yan guys, no? Yun yung mga traidor ng bayan. Sila lahat ay nagko-conspire para kunin ng ating kapwa Pilipino at ibigay sa ibang bansa. So yun ang katraidoran. Kaya nga, nung panahon ng Philippine Revolution, marami ng traidor no? Sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo. Hanggang ngayon, no? Namana natin yan. No? So ito si Marcos Jr. nagmana yata kay Emilio Aguinaldo, no? Okay, ito pa si Trillanes, oh. Ito guys, pakinggan niyo, minumura to. Oh. Si Trillanes gustong pumalit kay Secretary John Vic Remulla. Ngayon ikukumpara ko si Secretary John Vic Remulla at saka si Trillanes. Mas magaling po si John Vic Remulla. Mas okay ako kay John Vic Remulla kaysa ito kay Trillanes. Puro kayabangan lang to no? Ito, pakinggan ninyo. Minumura. Nagalit yung tao. Kaya hindi ka nanalo sa Caloocan kasi ganyan ang ginagawa mo. Kapal na mukha mo. Ayan dito dito yun Balikin natin. Diba guys, narinig nyo ba? Narinig nyo. Lutong, di ba? Lutong. Hayop ka. Okay guys, diba? Diba? Ayun yun guys. So, pinagmumurang po tayo. Yun yun. Wala pong pinangahawakan si Cayetano ng kahit na Dahil meron po tayong sinasabi niya na based on local laws daw. Kasi wala pong pinangahawakan si... Hindi nga pwede. Ito si Trillanes, pinagpipilitan niya yung dayuhan, yung ICC, na tama yung arrest warrant. Wala raw tayong pinangahawakan. Sinabi ko na sa inyo yung mga batas na laban diyan sa extrajudicial rendition. Bawal mong kidnapin. Kaso ito si Trillanes, pinipilit niya na mali yung batas natin at tama yung ibang bansa. Tamo gago, di ba?
tama yung batas ng ibang bansa ng ICC, yung arrest warrant, no? Yung kanilang bibigay ng arrest warrant dito, yung procedures nila ron, yung law. Kumpara din sa Pilipinas, mali daw yung sa atin. Di ba, napakalaking bugok nito. Napakabobo nitong taon. No? Sarap ano yun eh. Sarap gilitan ng leeg. Traitor to, ito traitor. Oh, to guys, ino ko dito. Ito, to. May favorite. That he worked Ito. mga umano'y mga miyembro ng Ayan, sinasabi nakasuot ng, ni ito si Idol Attorney Salvador Panelo. Tama naman siya. Yung gulo sa Senado, that's already considered to be as a failed governance, no, by Marcos Jr. No? So failed governance na po 'yan. So hindi niya mapigilan yung hindi niya mapasunod, hindi niya mabigyan ng magandang panuto yung kanyang kababayan. So ayan, nagkakagulo. Dahil hindi siya marunong mamahala. Ito. Natin dito. Teka, ano ba ito post? pahayag na Ito naman, regarding, okay na, di ba? So, magko-convene na sa 18. No? Siguro, itong video ko, mapopost ko pa sa 18 pa sa Monday. So, by Monday, start na yung, magko-convene na yung Senate as an impeachment court. No? Para dinggin yung impeachment case ni VP Sara Duterte. O, sige, ito sinabi ni Attorney Salvador Panelo. Pakinggan natin. kukontrahin nila ang impeachment. Hindi dahil sa ito labag sa batas sapagkat itinakda ang impeachment. Kung hindi, dahil yung tatanggapin nilang articles of impeachment ay hindi sumunod doon sa reglamento na itinakda ng saligang batas at doon sa itinakda ng Korte Suprema sa kaso ng pinawalang visa ang unang impeachment complaint. Tandaan nyo, mayroong 3 petisyon na nakabimbing ngayon sa Korte Suprema. Kini-question nila ang regularidad at legalidad ng ginawa ng Committee on Justice kung saan sila po ay nagsagawa ng isang mini trial. Inunahan na nila ang Senado at nagkaroon na sila ng paglilitis doon kung saan kahit na hindi dapat sila kumuha ng mga testigo nang wala namang gusto sa mga complainants, tinatawag nila si Madriaga, na napakasinungaling. Pagkatapos sinumpi na nila biyaya, mga bangko, yung amlang yan, ito ay illegal lahat. Kaya kini-question. So, hindi tayo magtataka kung ang mayoriya ngayon na dating minorya, yung majority na dating minority, will oppose the impeachment trial on the ground na meron pa nakabimbing at hindi natin pwedeng mag-convene ng impeachment court sa ngayon sapagkat masasayang lamang ang trabaho natin kung sa kasagsagan ng ating paglilitis ay biglang lumabas ang desisyon na void na naman ang ginawang articles of impeachment sapagkat hindi na naman nila sinunod yung prosedimento na itinakda ng saligang batas. Kaya yun sa tingin ko ang magiging legal ground nila. So sabihin nila, huwag na tayo mag-convene ng impeachment court Kasi, sapagkat baka mawalang saysay lamang ang gagawin natin. Pangalawa, pwede rin sabihin nila na pagdating ng articles of impeachment, susuriin nila at sasabihin nila, wala namang probable cause dito. Bakit tayo magsasayang ng No pera probable ng cause. bayan at ng panahon na litisin itong si Inday Sara? Alam natin na politika lamang ang ginawa nitong mga ito. O kaya, pwede ho nilang gawin yun. Dahil bilang impeachment court, meron ho silang kapangyarihan. Ibinibigay sa kanila ng saligang batas ni Senator Cayetano. Nagbigay na sila ng so yun guys. So it's two thing eh. It's either
the purpose of this impeachment case, no, which is very obvious naman, is for political reason, or the second thing is that this impeachment case has no probable cause. No, actually tama si Attorney Salvador Panelo. Biluin mo, ginawa mong mini trial. Kasi dito sa House of Representatives, dun sa Committee on Justice, the reason why pinatawag mo yung mga yan, yung mga counsel, mga witnesses, is only for presentation of evidence, presentation of witnesses. Aside from that, wala na. So, yun dapat ang ginagawa nila. But the thing is, tinanong pa nila, what do you call that? Pinagsalita pa nila si Madriaga, yung mga witnesses doon, no? So, put on record pa doon sa kanilang plenary. So, it's very unconstitutional. Kasi dapat yan, ipipresent mo lang. Ang trial dapat yan ay sa Senate Impeachment Court na. Hindi doon sa Committee on Justice. But the Committee on Justice, ginawa nilang mini trial. No? And they are under the system of fishing expedition. Kasi they don't have any concrete evidence against the VP Sara Duterte. No, so if there's no concrete evidence, there will be no probable cause at all. So ngayon, isinampa nila yung articles of impeachment, tinransfer nila sa Senate Impeachment Court. So thereby, bahala sila. Kasi nga, very weak ang kanilang foundation, because it's either for political reason only or for what you call that, or there is no probable cause, no? Especially labag pa sa batas yung pagkuha nila ng mga statement of account from banks and banking institutions and AMLA, no, the Anti-Money Laundering Council. It's prohibited, no? Okay. So, if you have any questions, guys, just put it in our comment box. So, do not forget to share, like, and comment our podcast here. So, ayun. So, we will talk about the impeachment, no, later. So, hanggang dito muna tayo. Bye-bye, guys. See you soon. Wala.